Nagsimula ang series sa dalawang batang ipinanganak na isang blondie at black ang buhok. Sinabi ng nagpanganak na magiging mga leader ito balang araw. Pagkalipas ng maraming mga taon ay naging hunter si Yuro at best buddy niya si Danji na idol ang bida. Nakatira sila sa isang village kung saan mabait ang mga tao sa bawat isa. Pagbalik nila ay tinawag ng ina si Danji para magsibak ng kahoy pero tumakbo ito kaya napamura ang nanay. Pinuntahan ni Yuro ang kapatid na si Asa na ikinulong sa isang lugar dahil napaka-importante daw. El Niño daw kasi sa taon na iyon kaya nag-aalala ang lalaki na baka magsibabaan ang mga matatanda para magtrabaho. Pero sinabi niya kay Asa na hindi niya ito iiwan kaya ginagalingan niya ang paghunting ng mga wild animals. At hindi iiwan ang village na iyon kahit kailan para bantayan ng kapatid. Kaya masaya naman ang babae. Pagdating ng market day ay may mga nag-akyatan na mga ngalakal at nagpalitan sila ng produkto. May nagbigay ng bola kay Yuro dahil paborito siya nito. Isang araw habang nagtatrabaho sina Danji at Yuro ay nais daw ni Danji na makita ang kapatid ni Yuro na si Asa. Pero sinabi ng bida na baka makorrupt si Asa kapag kasama ang kaibigan niya. Nakarinig sila ng huni ng eroplano na tinawag nilang Dragon. Dahil nga lumaki sila sa loob ng isang liblib na gubat. Tapos nakarinig pa sila ng tunog ng helicopter na kinatakot ng dalawa dahil parang papalapit daw ang dragon sa kanila. Isang tao ang gumamit ng power nito at sa isang iglap ay tinanggal ang cloaking device ng bundok. Kaya nakita ng dalawang lalaki ang lumilipad na eroplano na kanilang ikinagulat. May dalawang chopper din na umiikot sa village. Naramdaman ng paalis na sanang Ryu ang nangyari kaya ito nagseryoso, saka din niya nakita ang mga chopper. Isang villager ang biglang ginilitan ng leeg. At may mga sundalong dumating para patayin ang mga nasa village. Sinabi ng kanilang chief village na nasira ang barrier, kaya kailangan nilang itago si Yuro at agad naman gumalaw ang mga tao. Nakita naman ni Yuro at nang natatakot na Danji ang mga nagkalat na mga patay na sibilyan. Kaya sila napatakbo para bumalik sa tahanan. Pero dalawang sundalo ang nasa daan na agad pinatamaan ng bida ng mga palaso. Nakabaril pa ito na kinatakot ni Danji. Pero nakalapit na ang dalawa na tinuhad pa ang kalaban. Pagdating nila sa entrance na may dalawang estatwa ay binuksan nila ang isang lihim na lagusan patungo sa keep. Saka din sila pumasok dito. May isang blondie na naglanding at binati pa ang mga naghanda sa laban ng mga kalalakihan. Pero bigla din niyang ginamit ang power at pinagpapatay ang mga lalaki na hindi na nakagalaw. Parang may invisible na kumakagat sa mga tao na nakakarne. May mag-ina din na tatakas sana pero hindi nakaligtas ang ina sa brutal na gabi. Kaya kawawa ang batang nakita ang pagkamatay ng nanay. May isa pang lalaki na mga kamay lang ang naputol. Kaya kinagat din ito ni Gabi gamit ng power. Kaya knockout ang masyadong na-expose na bata. Saka pa may kinausap si Gabi sa telepono at pak-candy-candy pa. Ipinakita naman si Ryo na pinatay na ang mga sundalo na binalak siyang mapatay kanina. Saka mayroon ding tinawagan para mag-report. At sinabing sa ibang lugar na sila magkikita. Ipinakita ang village chief na hila-hila ng isang babae. Nakita nito si Asa na nakakulong kaya nagalit at ginamitan ng power. Kaya wasak ang kulungan at ni Asa na bumagsak sa lupa ng duguan. Saktong nakarating si Yuro na nakita ang pagkamatay ng inakalang kapatid. Pero sinabi ng tunay na Asa na dumating na siya ang kapatid niya. At naroon siya para patayin ang lahat sa village. Nagalit si Yuro na nagpatama ng palaso. Subalit sumangga si Asa gamit ng power at nagkaroon ng pagsabog. Pinatay ni Ryo ang ilan pang mga sundalo na nagbabantay. At nakita rin ang mga chopper na patuloy sa pagpapaikot sa itaas. Pagdating sa isang kanto ay nakita si Gabi at ng invisible nitong malaking pustiso na may mata. Umatake ng pagkagat si Gabi na iniwasan ni Ryo sa bumaril pero matigas ang ngipin ni Gabi. Kaya nagtapon na lang ng granada si Ryo at napanganga si Gabi na sumabog. Sa keep ay natamba si Yuro dahil sa pag-atake ni Asa. Naroon pa rin si Yamaha na buhay pa pala. Biglang gumalaw ang dugo ng namatay na babae at hinawakan ng kamay ng warrior na Asa. Saka dumating si Ryo na inutusan ni Yamaha na pag-ingatan si Yuro. Nasa tabi si Danji na binabantayan ng ina nang makita si Yuro na hawak ni Ryo na tumakbo. Nakarating ng secret na daanan sa entrance sina Ryo at Yuro. Pero binabantayan sila ng mga chopper na nagpapaputok kaya hindi sila makagalaw. Lumalaban naman si Ryo gamit ng pistol pero wala itong laban sa mas malaking baril. Nagtanong si Yuro kung anong nangyayari at sino ang pumatay sa kapatid. Kaso ay walang oras magpaliwanag ni Ryo dahil sa sitwasyon nila. May inilabas na pendant si Ryo at itinuro kay Yuro kung paano ito gagamitin. Hindi ito maintindihan ng bida pero sumunod pa rin sa instruction ni Ryo. Nakita ng mga sniper si Yuro pero kailangan nila siya ng buhay kaya hindi binaril. Nang may lagay ni Yuro ang pendant sa lagayan ay iniuntog siya ni Ryo dito kaya nalagyan ng dugo ang pendant. Nasa scope naman na ng sniper si Ryo at patay na sana siya, nang biglang mag-ilaw ang pendant at magising ang dalawang guardian ng village. Hinuli ng mga spiritual elements ang dalawang chopper sa ere na hindi na makalipad ang maayos dahil pinanggigilan ng mga multo. Saka din pinagsisira ang mga ito kaya parehong bumagsak ang mga choppers sa kinaroroonan ng umiwas na Ryo at Yuro.
Nakita ni Gabi ang pagbagsak ng mga chopper kaya siya nang hinayang dahil sasakyan sana niya iyon pauwi. Nakita din niya ang mga kagigising na demon at nasabing sana ay mahina ang mga ito. Ipinakita naman ng dalawang kambal na demons na sina Left at Right at ipinakilala ni Ryo na ito ang mga spiritual creatures na katulong ng nagulat na Yuru. Saka din nagpakilala ang dalawang demons na pinagmamasdan na daw nila si Yuru simula pa noong bata siya. Binati ni Ryo ang dalawang demon at sinabing mga modern warfare vehicle ang kanilang sinira. Saka din hiniling na dalhin na sila ni Yuru sa kapatagan. Pero sinabi ng dalawang demon na si Yuru ang master nila at papakinggan. Dumating na si Gabi na nagtanong kung sino ang may-ari ng mga demon. At narinig nito ang usapan ni Ryo at Yuru kaya napagtanto niyang si Yuru ang kapatid ni Asa na kasama niya. Naalala ni Yuru ang inakala nitong kapatid. At ng mga tao na namatay sa village. Kaya nagalit siya samantalang naghanda ng ngipin si Gabi. Sinabi ni na Left at Right na gagawin nila ang anumang utos ni Yuru. Kaya sinabi ng bida na iligtas ang mga survivor sa village at dalhin sa ligtas na lugar. At ang pangalawa niyang utos ay siya ang magpaparusa kay Gabi sabay handa ng armas. At pangatlo ay binigyan ng kalayaan ng mga demons na gawin ng nais. Kaya napatawa si Right na swerte daw sila sa amo. Itinapon ni Asa si Yamaha na iniligtas ng power na dugo. Saka din sinabing hindi mapapatawad ang matanda saka umalis. Samantala ay binanggalang ni Right ang pustiso ni Gabi saka sinabing mag-ingat sa kakambal niya. Saka sinipa ni Left ang ngipin na naitapon. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Yuru na matamaan ng palaso ang paa ni Gabi na napasigaw sa sakit. Buti nga sa Yoloko. Saka din kinuha ng ngipin ng master at tumakbo. Nahinabol ni na Yuru at Ryo. Nilapitan ni Right ang batang nawalan ng malay at binangon ito. Invisible ang loko na hindi makita ng bata. Pero nang magpakita ito bigla ay nawalan ulit ng malay ang bata. Pero dinala niya ito sa ligtas na lugar. Nakita ni Asa si Right na basta na lang niya inatake ng malakas na power. Pero sinalubong ito ng sigaw ni Right kaya ligtas siya. Tumakbo si Asa habang naiinis si Right dahil loko-loko na ang mga bata ngayon na basta na lang umaatake. Pero natigilan siya nang maamoy ang dugo ni Asa. Samantala ay nakadepensa si Gabi gamit ng pangkagat nitong ipinagyayabang kanina. Habang pinupuwersa naman ito ni Left na buksan na parang mad dentist na sabik ng mangbunot ng ngipin. Pagkabukas ni Left ng bunganga ay sinabayan ito ni Yuru ng pagpapalipad sa palaso at sapol ang balikat ni Gabi. Nakarma yung brutal kanina. Dumating si Asa na gumamit ng psychic power kaya gumuho ang malaking pader. Saka din ito nilapitan ang sugatan na Gabi. Sumigaw si Yuru na nakahanda ang palaso at nagtanong kung sino ang dalawang kaharap. Nagpakilala ulit si Asa na siya ang kapatid ni Yuru, pero hindi naniniwala ang lalaki dahil mature na ang katawan nito. Lumabas yung dalawang multo na assistant nila. Saka din dumating si Right mula sa itaas at sinabing huwag silang mag-away. Sinabi nitong kasing amoy ng dugo ni Yuru ang dugo ni Asa at confirm na magkapatid sila. Kaya hindi makapaniwala si Yuru na nagtanong kung sino yung Asa sakip. Sinabi ni Asa na isa itong impostor. Noong itinakas daw kasi ng kanilang mga magulang si Asa paalis ng village ay natakot ang lola na baka umalis din si Yuru. Kaya gumawa sila ng fake na Asa para hindi umalis si Yuru. Saka din ipinakitang muling nag-regenerate ang peke na Asa na hindi pala tao. Kaya hindi makapaniwala si Yuru sa narinig. Hinawakan ni Ryo ang armas ni Yuru at sinabing siya ang gusto ng mga dumating. At mas ligtas ang mga tao sa village kapag umalis na sila. Kaya sinabi ng bida na huwag nang manakit ni Asa ng iba pa. Na pinayagan ng babae. Kaya umalis na sina Yuru at ng mga kasama. Ayaw ni Gabi na umalis sina Ryo. Pero sinabi ni Asa na mas importante ang kaligtasan ni Gabi at ang makita na buhay pa si Yuru. Saka din ito naiyak dahil nakita ang kapatid. Kalaunan pa ay bumalik na ang barrier ng village dahil inayos itong muli ni Yamaha. At kasama niya ang peke na Asa. May dalawang hikers na nag-uusap. Nang binati sila ng dumaan na tumatakbong sina Ryo at Yuru. Pero natakot ang mga ito sa malakas na hangin dahil sa dalawang demon na lumipad sa itaas. Habang tumatakbo ay nakita nilang bumalik ang barrier ng village. Pwede daw bumalik si Yuru kung gusto niya pero wala nang saysay pang magtago siya doon dahil alam na ito ng mga naghahanap sa kanya. Nagpatuloy lang sila sa pagbaba hanggang makarating ng isang rough road. At doon ay sinalubong sila ng galit na apprentice ni Ryo na naghihintay sa sasakyan. Ito si Hana na nakikita din ng dalawang demons. Nagpakilala si Hana kay Yuru na sinabing mga retainers silang pareho ni Ryo. Dahil mga sinaunang tao at primitibo ay naigno ang mga demons sa sasakyan ni Hana. At natatakot si Yuru na sumakay sa sasakyan na unang beses niyang makita. Kaya sumakay si Hana na sinabing mayroon namang mga kabayo na pwede nilang sakyan. Kaya naintindihan na daw ni na Left at Right ang gamit ng sasakyan. Ipinakita naman sina Gabi at Asa na hinihintay ang kanilang sundo. Dumating nga ang mga tao na naka-uniform kasama ng leader nilang si Jin. Narinig daw ni Jin ang paglabas ng bagong demon kaya nasabi nitong sumama na lang sana siya sa operation. Sinabi ni Gabi na kasama sa nakalaban nila ang demon retainer na si Ryo. At itinakas nito si Yuru.
Kaya nagseryoso si Jin at sinabing nagkamali sila sa pag-atake dahil sa araw pang dumating ang isang retainer ng kalabang grupo. Habang nag-uusap sina Hana at Ryu sa loob ng sasakyan patungkol sa mga umataking kalaban na gumamit pa ng mga sundalo, ay naramdaman ng mga nasa top load ang pagsunod ng isa pang demon kaya agad nilang sinabihan ang mga tao. Akala nila kung kalaban ang dumating pero old friends daw nina left at right. Isa itong nakakabayo ng puti na white lady. Tumatakbo ito sa ere na binati ang magkapatid. Ngayon lang daw sila ulit nagkita pagkatapos ng 400 years. Sinabi ng magkapatid na si Yuro ang kanilang bagong master. Nagtanong ang nakakabayo kung anong gagawin nila. At sinabi ni na right at left na magtatago yata. Saka din nagpaalam ang white lady na sinabing magkwentuhan sila ulit pagbalik ng dalawa. Tuwang-tuwa si Ryu at Hana na hindi makapaniwala dahil nakita si Oshiro-sama. Kaya nagtaka si Yuro. At sinabi ng dalawa na god level ang spirit na iyon at hindi lang tulad ng ordinaryong mga demon. Kaya nasabi na lang nina left at right na tinatrata din naman silang mga god sa kanilang village. Habang daladala ng mga tauhan ng sugatan na Gabi ay humingi ng patawad si Asa dahil hinayaan si Yuro na tumakas. Pero sinabi ni Gabi na siya ang dahilan. Nagtanong si Jin kung malakas ang demon ni Yuro. At sumagot si Gabi na oo. Pero si Yuro ang nagpatama sa kanya ng kanyang mga palaso kaya siya nasaktan. Samantala ay dalawang ekstra na sundalo ang naglalakad sa ilalim ng ulan para sana umalis. Ngunit dahil nakabalik na ang barrier ng village ay natrap na sila doon at hindi na makaalis. Pagdating sa bayan ay binigyan ni Hana at Ryo ng bagong damit si Yuro para hindi agad mapansin na taga-bundok. Gulat na gulat din ito nang makita ang mga pagkain na binili nila sa 7-Eleven. Nang matikman niya ang seaweed rice ay napasigaw siya sa sarap. At naalala niya agad si Asa na sana ay matikman din ito. Nagtanong ang dalawang demon kung nasaan sila, at sumagot si Ryo na nasa stopover sila. Kuminang ang mata ng dalawang na-stock sa bundok ng 400 years. Pero hindi sila sumunod sa loob dahil babantayan nila si Yuro. Napatanong sila kung bakit hindi rin pakainin ang sasakyan. Kaya sinabi ni Hana na lalagyan ito ng oil mamaya. Buti pa yung sasakyan nilalagyan ng oil, samantalang yung walang jowa, inggit pikit. Habang kumakain ay sinabi ni Ryo na hindi na siya pwedeng bumalik sa dating tinitirhan dahil nakompromiso na ang pagkakakilanlan niya. Saka sinabi bigla na dahil magkasama sila ni Hana sa misyon na iyon ay magpakasal sila. Kaya nagulat na napasigaw ang babae na naghanda ng knuckles dahil ayaw ang suggestion ni Ryo. Ipinaliwanag ni Ryo na kunwari lang mag-asawa sila para mas madaling makakuha ng bahay o apartment. Subalit sinabi ni Hana na pwede namang anak niya silang dalawa ni Yuro. At nag-imagine naman si Ryo na pinagchichismisan siya ng mga tao na iniwan ng asawa at may dalawa pa siyang anak. Pero mas gusto daw ni Ryo na kunwari anak niya si Yuro at second wife na mas bata si Hana. Kaya napasigaw pang lalo si Hana na hindi payag sa balak ni Ryo. Nagtanong si Yuro sa dalawang spirits kung hindi sila nagugutom. At sinabi ng dalawa na hindi pagkain ang kinakain nila, kundi ay yung mga hindi nagla-like ng ating video. Kaya mag-like na kayo dyan mga lods. Saka din seryosong nagtanong ang bida kung anong nalalaman ng mga spirits sa kanilang magkapatid ni Asa. Sinabi ng mga demons na nakikita lang nila ang nasa entrance ng village at walang nalalaman sa kung anong nangyayari sa loob. Nakikita daw nila noon si Asa kasama ang tatay kapag tinuturuan siyang mag-hunting sa gubat. At akala nila kung mag-isa lang niyang anak. Ngunit isang gabi ay nakita nila ang mga magulang ng bida na dala-dala si Asa at umalis ng village. Hindi daw ito inasahan ni Yuro. Saka sinabing alam siguro ng tunay na Asa kung nasaan ang mga magulang nila. Dumating si Ryo at galit pa rin si Hana dahil magiging guardian sila ni Yuro. Na ipinaliwanag nila sa bida. Sa sasakyan ay ipinaliwanag ni Ryo ang tungkol sa Cage Mori na ibang grupo na galing din sa village. Pero humiwalay sa kanila dahil sa sariling ideolohiya. Ipinakita ang isang babaeng natatakot na tumatakbo sa dilim. Sumakay at pumasok siya ng isang elevator. At magsasara na sana ang elevator nang makahabol ang masamang tao. Nakangiti si Jack the Ripper na inilabas ang kutsilyo saka din nagsara ang pinto. Nakangiti ang lalaki samantalang nasa isang sulok ang babae. Pero biglang naging monster ang babae na sinabing pumasok sa kanyang teritoryo ang lalaki. Kaya naging takot naman ang nakapinta sa mukha ng killer. Saka din saka pa lumabas ang tunay na katawan ng monster na puno ng malalaking ngipin. Maraming mga kamay ang hinawakan ng lalaki na hindi na makagalaw dahil sa sobrang takot. At wala na itong nagawa ng buo na kinain ng halimaw na wala ng nguya-nguya. Tinawagan ni Jin ang client nito at sinabing inasikaso na ang stalker ng babae. Pagbukas ng isang extra sa elevator ay nagulat siya nang makita ang malaking monster na lumabas sa pinto. Kaya natigilan ito na hindi makagalaw at mukhang natatae. Alam na ni Jin na nakita nito ang monster kaya sinabi sa babae na secret lang nila ang nakita. Nagtanong si Yuro kay Ryo kung ano ba kasi silang dalawa ni Asa at gano'n na lang sila kahalaga. Kaya sinabi ni Ryo na kapag may kambal na ipinanganak sa village ay may mangyayaring masama kapag nagkaroon ng eclipse.
Nagkwento ang mga spirits na 400 years noon ay may kambal na ipinanganak sa village. Nagkaroon ng power ang mga ito at sila ang ginamit ng mga tao na masama ang balak. Kaya nagkaroon ng digmaan ang Japan at kasama ang mga demon wielders sa laban. Sinabi din ni na right at left na wala pang power si Yuru, pero magkakaroon din siya kalaunan. Yung power na nakuha ni Asa ay tinawag ni Right na break, dahil tagasira ang power na ito. Samantalang ang magiging power ng kakambal ay seal. At kapag nagkasalubong ang mga power na ito ay may conflict. Nagtanong si Ryo kung mayroon na bang nakakuha ng pareho. At sumagot si Left na wala pa silang nakita. Nasabi ni Hana na baka naman minamanipula lang silang magkapatid at hindi totoo na may masamang mangyayari kapag nagkasalubong ang power nila. Kaya napatanong din si Yuro kung bakit may silang village. Sinabi ni Ryo na alam ang ritual kung paano makapasok at makalabas sa village kaya madali lang labas-masok doon. Saka din nagkwento na nawala ang nanay niya sa village noon habang nag-hike. Nag-CR si Yuro at sinunod niya ang instruction na maghugas ng kamay at patayin ang ilaw na hindi nagagamitin. Buti pa siya may disiplina, hindi tulad ng iba na kahit mataas na ang araw ay hindi pa rin pinapatay ang ilaw. Habang naglalakad ay nagkwentuhan ng tatlo na napakarami daw ng mga tao doon. Kaya nagtaka sila kung paano kumakain ng mga ito at saan kumukuha ng rice. Para kay Yuro ay mas gusto niyang magtago sa gubat. Pero para sa dalawang demons ay mas maganda sa maraming tao dahil mas malaki ang chance na makita niya ang kapatid. Sa isip ni Yuro ay hindi niya mapagkakatiwalaan ng lubos sina Ryo at Hana kapag kasama sila ng mga tao na nag-brainwash sa kanila sa village. Ganon din si Asa na stranger sa kanya. Nais niyang mahuli at makausap si Asa para maituro ang mga magulang. Saka humingi ng tulong ng dalawang demon. Kaya na-excite naman ang dalawang mag-enjoy daw sila kasama si Yuro sa paghahanap. Saka pa naging killer eye ang mga mata ni Left. Pagbalik nila ay nakausap ni Ryo si Hana sa phone. Nagtanong si Yuro kung anong gamit nito. Kaya sinabi ni Ryo na para itong pang signal smoke. Na madaling pinaniwalaan ng mga kausap kaya napangiti na lang si Ryo. Pagpasok nila sa apartment ay napahanga si Yuro dahil sa ganda ng loob. Mas na-excite siya sa sahig dahil gawa ito sa tatami. Sa village daw kasi ay yung mga special na tao lang ang may ganon. Enjoy siya sa paghiga ng isang aso at pusa ang sinampal ang mukha niya. Kaya dumating sina Right at Left na nagpakilala sa aso at pusa. Nagkabatian silang apat. Nagulat si Yuro nang malaman na mga demons din pala ang mga aso at pusa. Kinalmat at binigwasan siya ng mga ito saka din sinabi ni Hana na ito ang kanyang mga demon. Sinabi ni Hana na gagamitin nila ang family name niya bilang kanilang last name. Inakala ng bida kung mula sa makapangyarihang pamilya ang mga kausap dahil may last name. Pero sinabi nilang lahat ng tao doon ay may last name at hindi tulad sa bundok. Nagsasanay naman si Asa ng power nito. Pero hindi natama ng Apple. Dumating ang master niyang kalbong si Gonzo kasama si Jin at ng iba pang tao. Inutusan nito si Jin na linisin ang nasira ni Asa. Kaya nilinis nga ng kanyang demon ang mga kalat. Nagpunta daw sila doon para bisitahin si Gabi. Saka din binati si Gabriel na lumilipad na pustiso. May dala silang apple pero walang kutsilyo kaya kinuha ni Jin yung kutsilyo na gamit ng pinatay nilang stalker at pinag-slice sa apple. Nagutos si Gonzo na magpagaling si Gabi at sasamahan naman siya ni Asa sa mansion. Dahil baka daw may iba pang tao na nais silang kunin. Saka inutusan si Jin na hanapin si Yuro. Nagtanong si Jin kung anong hitsura ni Yuro. At nag-drawing naman ang tatlong nakakita. Pero hindi magkakamukha ang kanilang mga guhit. Kaya nasabi na lang ni Jin na hahanapin na lang muna si Ryo. Pero bago siya umalis ay sinabihan siya ni Asa na may mga demon si Yuro na matalas ang pangamoy. Tinanggal ni Ryo ang balbas nito para daw hindi mamukhaan ng mga kalaban nila. Pero sinabi ni Hana na mas pumangit ito. Kaya naabuso daw ang bagong kasal na lalaki. Hinahanap ni Ryo ang espada nito. Dinala pala ito ng namasyal na Yuro. Delikado daw kapag nahuli ng pulis dahil makakasuhan ng illegal possession. Kaya galit si Hana sa matigas ang ulo na bata. Sa isang tuktok ng gusali ay sinabi ni Yuro sa dalawang demon na hanapin nila ang kasing amoy ng dugo niya para mahanap din nila si Asa. Walang problema daw sabi ng dalawa. Saka din naging monster gold ang mga ito na hindi cute. Saka din lumipad sa itaas na daladala ang napasigaw na Yuro. Lumipad-lipad sila sa itaas ng city para maghanap. At kawawa si Yuro na napasok kapag baba nila dahil sa jet lag. May naamoy kasi silang demon doon kaya sila tumigil. Nagtanong ang dalawa kung bubugbugin ba nila agad kung may ibang demon. Pero sinabi ni Yuro na kausapin na muna. Ngunit ipinaliwanag ni Left na iba ang standards ng mga tao sa spirits. Saka pa may naamoy ang dalawa na sinundan. Nakita nila sina Jin at ng mga kasama nitong naglalakad. Naamoy daw ni Right si Asa at ilang mga demon mula sa mga tao. Biglang lumabas si Asa na suot yung dating ginamit sa pag-atake sa village. Kaya automatic na kinuha ni Yuro ang armas at umatake kahit pinigilan ni Right. Kaya tuloy bigla siyang nahuli gamit ang bunganga ng nakahanda ng demon sa gilid. Inilabas ni Jin ang dugo ni Asa na ginamit para malinlang ang mga demon ng bida.
Saka din lang naluso ang peke na Asa dahil isa pala itong demon na ginagamit ni Jin. Sabay pakilala sa mga demons kay Yuro na hindi pa rin makapalag. Sinabi ni Hana na kailangan na nilang mahanap si Yuro dahil gabi na. Nagbiro pa si Ryo na concern ng babae kay Yuro. Ngunit sinabi ng babae na kapag nakasakit o nasaktan si Yuro at tiyak na sila ang magbabayad sa gastos ng ospital. Kaya sila nagmadali sa paghahanap. Ipinaamoy ni Hana ang damit na ginamit ni Yuro. Naamoy ito ng aso na mabaho. Pero tumalon-talon din sa tuktok ng mga gusali para maghanap. Samantalang gumamit naman ng Google Map ang pusa para maituro kung nasaan ang bida. Kaso ay nag-alala si Hana dahil nasa Tokyo na daw si Yuro. At naisip nilang dahil siguro ito sa mga demons na right at left. Samantala ay binalak tumakas ni Yuri gamit ang itak, pero matigas ang ngipin ng monster. Alam naman ni Jin na nasa paligid lang ang mga demon ni Yuro kaya pinalabas nila ang mga ito para sa master. Nag-iisip ng kung anong gagawin sina right at left at dahil wala silang naamoy na metal ay lumabas nga sila. Sinabi ng mga tao na tumigil sila dahil hawak nila si Yuro na masasaktan kapag hindi sila nakinig. Ngunit hindi nga nakikinig ang dalawang nakasuot ng chaleco ni Gazeta, na sinabi pa kay Yuro na doon lang siya sa bunganga ng demon ng kalaban. Kaya nagtaka ang mga bodyguard dahil dapat si Yuro ang naguutos sa mga demons. Pero malaya ang mga itong dumiskarte ayon kay Yuro. Kinausap ni Jin si Makoto na biglang naglabas ng mga armas nila sa bunganga nito. Kaya tinutukan ng mga tao sina right at left saka din pinagbabaril. Ngunit walang nangyari sa dalawa. Gumamit pa ng shotgun na mas malaki ang bala ng mga tao pero wala pa ring epekto sa dalawa. Gumamit pa ng bazooka si Haruo sa mukha ni Right pero walang epekto. Nung idinyura lang ni Makoto yung ilang mabigat na bato kaya nasaktan si Right. Kumuha pa ng armas ang kalbo na ipinalo pero siya ang itinapon ni Left. Umatake ng katana si Jin pero ito ang naputol. Nang nasa tamang posisyon na si Left ay tumakbo ang kalbo para tumabi. Saka din nahulog ang lumabas na demon na pagong na dumagan sa babae. May rabbit naman na kumalabit kay Right. Saka siya pinatid at sinipa sa mukha kaya nasaktan ng siga. Bumagsak ito saka din pinag-atake kaya nagpatulong kay Left. Pero busy si Left na buhat naman ang pagong na feeling niya ay napakabigat. Nag-isip ng paraan si Yuro na nakita ang ilaw sa kisame. Saka gamit ang itak ay binato niya ang ulo ng pagong na nasaktan kaya nakalaya si Left. Mabilis na sinipa ni Left ang mga ngipin ng nasaktan na isda. Tapos nasabi pa nitong malambot ito kaysa sa ngipin na gamit ni Gabi. Pumulot ng ngipin si Yuro na ibinato kay Saitama pero sinalo lang ito. Saka inutusan si Right sabay pulot ng espada na sirain ng mga ilaw na ginawa naman ng pangit. Kaya nagka-blackout ang paligid. Sinabi ng rabbit na nakitang tumakas ang mga demon palabas. Pero naalala ni Jin ang sinabi ni Asa na hunter ang kapatid. Pero huli na dahil umatake na ang bida at napatambling na lang si Jin. Gumamit ng flashlight si Makoto pero nahuli na ni Yuro si Jin na ginawang hostage. Saka din lumabas sa gilid sina Right at Left. Muling pinagalitan ni Haruo ang dalawang demon dahil iniwan ng kanilang master. Kaya sinabi ng tatlo na ganun sila gumalaw. Saka sinabi ni Right na malakas si Yuro at hunting ground nito ang dilim. Nagtanong si Yuro kung sina Jin ang umatake sa village. At sinabi naman ni Jin na siya nga ang responsable sa pag-atake. Kaya nagalit si Yuro at inakala ni Haruo na papatayin ni Yuro kaya tutulungan sana pero pinigilan ng kambal na demon. Ngunit pinigilan ni Yuro ang galit at sa halip ay sinabing tawagin nito si Asa dahil gusto niyang makausap. Sinabi ni Jin na pwede naman silang magpunta ng manor para kausapin si Asa. Pero ayaw ni Yuro dahil teritoryo iyon ng kalaban. Nakita ni Saitama ang pagdurugo ng paa ni Jin kaya nag-request na talian muna ito. Sinabi ni Yuro na kinontrol ang inislice sa paa ni Jin para hindi mamatay. Dahil alam niyang hindi rin naman siya gustong patayin ng mga kaharap. Kaya sa isip ni Haruo ay nakakatakot ang mga tao sa bundok dahil may skill sila na wala sa mga tao na laki sa syudad. Naalala ni Yuro nang unang kinain siya ng isda na wala talaga silang balak na saktan siya. Nabilang ni na Right at Left na pag-aari ni Jin at Haruo ang mga demon doon. Kaya nagtanong sila kung nasaan yung dalawa pang pag-aari ni Kalbo. Kaya tinuro nila yung malaking mata ng higanti na nakasilip lang sa gilid. Kaya nanliit ang itlog ng mga bida. Sinabi ni Jin na hindi nila pwedeng dalhin doon si Asa. Kundi ay si Yuro ang dapat sumama sa kanila dahil wala naman silang balak patayin ito. Inisip ni Yuro na mahihirapan sa laban sina Right at Left kapag sumali pa yung may-ari ng malaking mata. Kaya ibinaba niya ang armas at sinabing sasama sa mga kaharap. Hindi nila alam na pinapakinggan sila ng aso na inutusan ni Hana kanina. Bago sila umalis ay inutusan muna ni Jin si Ai na linisin ang mga nagkalat sa paligid na ginawa ng isda na nabawasan ng ngipin. Ipinakilala ni Jin ang mga demon nito na convenient sa kahit anong misyon. Nagtanong naman si Left kung ilang kilo si Kame. At dahil nabigatan siya ay sinabi ni Left na kailangan pa niyang mag-training. Nang aasar na umiti si Rabbit siya na kinainis ni Right, kaya nagtanong kung marunong maghunting ng rabbit si Yuro. At natakot ang rabbit nang sinabi ni Yuro na masarap itong gawin na sinabawang rabbit. May dumating na security na binati ni Kalbo at Haruo.
Saka sinabi nilang bigla na lang nawala ang mga ilaw. Nang makita ito ng guard ay inakalang na short circuit ito, kaya pinadaan sa maliwanag ang mga katatapos maglaban. Nagulat si Asa nang makita ang text ni Jin na patungo na sila sa manor at ginising pa si Gabi. Tinawagan din ni Jin ang boss para sabihin na papunta na sila ng manor kasama si Yuru. Kaya masaya naman ang kalbong boss na ipinakitang nasa hot bath. Katatapos lang pala nitong may pinatay na demon. Nagpicture ang bodyguard pero hindi kuha ang monster. Pumasok ang sasakyan nila sa isang gate at napakalawak ng driveway nila. Nagtanong si Wright kung nasaan yung maraming demon. Kaya sinabi ni Jin na wala pa sila sa VIP room. Saka din sila pumasok sa barrier na itinatago naman ng kampo nila. Kaya napahanga sina Wright at left. Excited naman si Asa na makita ulit ang kapatid sa kalumabas ng kwarto. Pero hindi nila alam na sinusundan pa rin sila ni Jiro. Samantalang patuloy lang namomonitor ni Ryu at Hana ang lokasyon ng aso gamit ng Google Map at ng pusa. Nang hinayang ang dalawa na inakalang nahuli ng Cage Mori agent si Yuru. Kaya sinabi ni Ryo na oras na para iligtas ang inampon nilang bata. Nagtanong si Hana kung kailangan ito ng driver. Pero sinabi ng lalaki na sasakay ng taxi at tren. Pagbaba ni Jin ay sinalubong sila ni Asuma at sinabing narinig na kasama nila ang kapatid ni Asa. Dumating din kaagad si Asa na masayang makita ang kuya na nais pang may akap. Pero mailap si Yuro na sinabing naroon dahil may tanong kay Asa. Payag naman ng babae basta hayaan siyang may akap ang kuya kalaunan. Pero ayaw pa rin ng bida. Dahil hindi nila pinapansin si Asuma ay umalis na ito dahil walang interesado. Inutusan ni Jin si Kalbo na magbantay sa labas ng barrier. Saka sinabi kay Yuro na huwag humiwalay sa kanya. Sa klinik ay inayos ng doktor ang sugat ni Jin saka din hindi makapaniwala na boy machete ang nakasugat sa kanya. Sinabi ni Jin na hindi normal na may machete ang mga teenagers. Pero sinabi ni Yuro na dala-dalawa pa nga sana. Kaya natakot ulit si Haruo. Pero nang makita ni Yuro ang isinauli ni Jin na dugo sa test tube ay sinabi niyang vampira lang ang gumagawa noon. Ipinaliwanag ng doktor na may gamit silang injection na modern medicine. Pero naasiwa ang bida. Kaya naisip naman ni Haruo na pumapatay ito pero takot naman sa dugo. Sinabi ni Asa na pinapakain siya ng masasarap na pagkain kaya mas malaki na siya ngayon. Pero mas gusto daw ng bida yung mas maliit na Asa na cute. Pero sinabi ng babae na magiging malaki din ang katawan ni Yuro kapag nagtagal siya doon. Humiling ulit ang babae na may akap ang kuya. Pero ayaw pa rin ni Yuro. Kaya tahimik lang ang mga nawiwirduhan na nakikinig at sa isip ni Haruo ay kambal nga ang dalawa. Nagtanong si Yuro kung nasaan ang kanilang mga magulang. Pero malungkot si Asa na sinabing parehong nawawala ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Asa kay Jin na sabihin ang lahat nilang nalalaman tungkol sa pagkawala ng mga magulang. Nang makatakas sila mula sa village ay nanirahan ang mga magulang nila sa kanila. Pero nang magbisita ang mga ito sa birthplace ng kanilang nanay ay doon na sila nawawala. Galing sa Okinawa Island ang ina nila na kailangan pang sumakay ng eroplano. Dito nalaman ni Yuro na sasakyan pala yung inakala nilang dragon na lumilipad sa ere. Sinabi ni Asa na hinatid nila ang kanilang mga magulang pa sakay ng eroplano. Pero pagdating ng plane sa Okinawa ay hindi na sila kasama sa mga naglanding. Sinabi ni Jin na may kasamang malakas na demon wielder ang mga magulang bilang bodyguards. Pero maging ang mga ito ay naglaho din. Sinabi ni Yuro na baka yung guards ang nang-kidnap sa mga magulang nila. Na naisip din ito ng mga kausap. Pero hindi nila sigurado kung galing ito sa village o iba pang grupo. Nagalit si Yuro na sinabing dapat hindi sila nagtiwala agad. Kaya nagkwento si Asa na pagkatapos nilang tumakas sa village, ay magkakasunod na gun for hire ang ipinadala ng village para patayin sila. At sa Cage Mori clan lang sila ligtas kaya doon nagtiwala si Asa. May mga nag-usap na alam nilang nasa Cage Mori Manor ang kambal na ipinanganak sa village. Sugatan si Jin at wala ang master. At dahil gabi ay mas mahina si Asa. Kaya pagkakataon daw iyon para patayin nila ang magkapatid at kunin ang ulo ni Asa. Naramdaman ito kaagad ni na right at left na binuksan ang kurtina at nakita ang pag-atake ng demon na Yen at Yang na binasag ang bintana. May mga dumating din na demon sa kinaroroonan ni Gabi, kaya pinalaki nito si Gabriel. Habang tumatakbo ay sinabi ni Yuro na traidor si Jin dahil dinala siya sa trap na may kalaban. Pero sinabi ni Jin na hindi nila kasama ang mga umatake. Nagtanong ang doktor kung matatalo nila ang mga kalaban. Pero sinabi ni Jin na mas magandang mahuli nila ang boss ng mga ito. Nagtanong si Yuro kung anong mangyayari sa mga demon kapag namatay ang kanilang boss. At sumagot sina Haruo at ng Rabbit na magiging stray demons ang mga ito kapag hindi maipasa sa ibang wielders. Saka din sila maglalaho. Tumigil sila at sinabi ni Yuro na hindi papatayin ang master ng mga demon dahil kawawa ang mga spirits. Sasaktan lang daw niya ang master ng mga ito. Humiling ng pana at mga palaso si Yuro kay Jin. Kaya agad naglabas ang isda ni Jin at pumili si Yuro ng gagamitin. Iniabang niya ang pana at palaso. Saka din pinakawalan sa mga umaatake na Yen at Yang. Pero hindi nataman ang mga demons dahil unang gamit pa lang ni Yuro. Saka sila umilag.
Tinawagan naman ni Jin si Gabi para kumustahin. At pinakitang kinagat ni Gabriel ang isang demon na hindi makaalis. Sinabi ni Jin na hindi siya makalaban dahil may sugat ang paa. Pero kasama nila si Yuro at mga demon nito. Kaya sinabi ni Gabi na malalakas ang mga iyon. Saka din nagpaalam sa CEO na gawin ang gusto, na pinayagan ni Jin. Kaya kinagat ni Gabi ang ulo ng natrap na pangit at naputol. Kaya natakot ang isa pang pangit lalo na nang makitang hawak niya ang ulo ng kasama. Saka din ito kinagat pa ni Gabi. Paglabas nila ay marami pang mga demon ang nagkalat na nagmamasid sa dilim. Kaya sinabi ng siraulo na Gabi na swerte ang ngipin dahil marami siyang makakagat sa gabing iyon. Nagpaalam si Asa kay Jin na gagamitin ang power pero masisira ang manor. Ayos lang daw kay Jin na sasabihin sa master. Nang magpaalam naman si Haruo na baka masira ang manor, ay sinabi ni Jin na bahala siyang pagalitan ng master. Kaya nagreklamo si Haruo. Tumigil sina Yuro at Asa para sana sabay na atakehin ang Yin at Yang. Ngunit biglang nagmerge ang mga kalaban at nakuha sina Asa at Yuro na naglaho. Tatakas sana ang kalaban pero di nagana nito ng pagong na demon ni Haruo, kaya nahihirapan ang Yin Yang. Sinabi ni Jin na ayos lang masira ang manor basta huwag patayin ng Blondie ang welder nito. Dahil maraming kalaban sa labas at wala silang reinforcements ay napilitan si Jin na tumayo at kumuha ng baril mula sa isda para lumaban. Sigaw ng sigaw naman si Asa na hinahanap ang mga kasama. At dahil walang sumasagot ay feeling niyang mag-isa na lang niya. Sumagot bigla si Wright na sinabing naroon lang siya. Pero pure na dilim ang nakapaligid sa kanila at hindi makita kung anong nasa harapan. Naamoy niya si Asa na kakaiba kaya nagtanong ito kung takot ang babae sa dilim. Kaya naalala ng babae noong nakakulong siya sa village. Nagtanong si Asa kung bakit naroon si Wright at hindi sinamahan si Yuro. Sinabi ni Wright na ayos lang si Yuro. Saka naroon daw para kausapin ang babae. Noong una silang magkita sa village ay umatake si Asa na kinontra ni Wright. Kilala daw siya ng babae pero hindi man lang pinansin mula pagpasok sa manor. Sinabi ni Wright na alam ng babae na siya ang kalaban ng power niya. Sumagot si Asa na noong kinontra ni Wright ang pag-atake niyang break sa village, ay doon niya nalaman na demon ito ng kuya niyang si Yuro. Kaya malawak ang ngiti ni Wright para magpakilalang counter ng power ng babae. Sinabi ni Asa na ibig sabihin noon na kapag nakuha ni Yuro ang power nito ay magiging counter na din siya ni Left. Nagulat si Yuro pagbagsak ni Left sa tabi niya. Sinabi ni Left na may nakitang siling paglipad kanina. At feeling ay nakakulong sila sa isang barrier. Nagtanong ang bida kung may kalaban doon. Pero wala daw nararamdaman si Left. Sinabi ni Yuro na huwag nilang masayang ang oras para makulong doon. Kailangan nitong malaman ang accuracy ng pana at palaso kaya dapat siyang magsanay. Lumayo kaunti si Yuro saka din ipinahawak kay Left ang palakol para matarget nito. Pag-release niya ng palaso ay mukha ni Left ang nakuha, pero bale wala lang. Sinabi ng lalaki na dapat itong iwasan ni Left pero tinatamad daw siyang pulutin ng arrow pagkatapos. Muling nagbitaw ang bida at nakuha ulit ang ulo ni Left kaya feeling guilty ng bida. Sa labas ay iniwan ng pagong ang Yen at Yang. Saka din lumabas sina Wright at Asa na nakatakas kaya masaya ang mga kasama ng babae. Ginamit agad ni Asa ang power na break sa demon. At binasag nga ang kontrata ng demon sa dati nitong master kaya nang hina ang bumagsak na Yen at Yang. Kaagad ding ibinigay ng doktor ang dugo ni Asa sa babae at ito ang ibinuhos ni Asa sa demon. Sinabi niyang siya ang magiging bago nitong master. Kaya masaya ang demon na niyakap-yakap si Asa. Sinabi ni Asa na ilabas ng Yen Yang ang kapatid niya. Kaya nga bumahing ang demon at lumabas sina Left at Yuro na hawak ang mga armas. Saka agad nasasaktan sana ang Yen at Yang na inakala nilang kalaban pa rin. Pero agad silang inawat ni Asa at sinabing naging demon na niya ito. Sinabi din ni Haruo na posibleng alam ng Yen Yang kung paano nawala ang mga magulang nila. Inutusan ni Asa ang alaga na ituro ang dating master. Na ginawa naman ng demon na itinuro ang pinagtataguan ng dati na boss. Tatakbo sana ang extra, pero agad siyang pinatamaan ng palaso ni Yuro kaya napasigaw ang kalaban. Dahil dito ay masaya si Asa na nakita ang pakikipaglaban ng kuya. Naglalakad si Jin na pinatago ang mga sibilyan sa manor. May mga balak umatake sa likod ng mga monsters, pero ito ang kinain ng demon niyang matutulis ang ngipin. May nag-abang sa ilalim, pero hinagisan nila ito ng granada. May nag-abang sa labas na inutusan ng mga demon na nagpunta sa inakala niyang si Jin. Pero kinain ng mga alaga niya ng isda ni Jin na nilinlang sila. Saka din siya binaril ni Jin na nasa likod at tigok ang extra. Naroon na din si Gabi na sinabing marami na ring napatay. Nakita nila ang isa pang pinatamaan ni Yuro ng palaso nito. Hinuli nila ang sumuko na lalaki. Saka din nila nakita si Yuro na may hinahanap na prey. Isa palang peke na samurai ang nagtatago sa mga halaman na sinabing hindi daw makagalaw dahil kay Yuro. Kung tunay na samurai yan, parang ambon lang sa kanila ang mga lumilipad na palaso. Isa namang lalaki ang tatakas sana pero nabangga ng malaking monster ni Saitama. At mas natakot ito nang magbukas ang mata ng demon. Saka din dumating si Kalbo na hinampas ang tigok na gun for hire.
Kalaunan ng magpasalamat si Jin sa tulong ni Yuro ay sinabi ng bida na ginawa ito para malaman ang huling bakas ng kinaroroonan ng mga magulang. Dumating din si Gabi at nagkita ang dalawa. At galit sila sa isa't isa dahil sa paglalaban sa village. Sinabi pa ni Gabi na mas matanda siya pero ayaw makinig ng lalaki. Pagkatapos ay nagtanong sila sa mga nahuli na mercenary. Sinabi ng mercenary na hindi alam kung sino ang nagutos sa kanila. Kaya ipinabuhat ni Haruo ang pagong sa legs ng lalaki kaya ito nasaktan na napasigaw. Sinabi ng lalaki na hindi kilala ang nagtipon sa kanila pero sinabi ang hitsura na may balbas. Kaya napariyak si Kalbo dahil ito yung pinatay niya malapit sa gate. Di mo talaga kami maloloko Saitama. Ikaw talaga yan kahit mag-formal ka pa. Lahat ng mga naroon ay walang alam sa nais malaman ng mga bida. At hirap na ang mercenary pero wala silang makuha dito na mahalagang impormasyon. Nagtanong si Asa kung anong tawag ng merc sa kanilang mga demon. At sinabi nitong generic na hoy aso. May feelings din daw ang mga demon na nasasaktan kaya pala madali lang siyang trinidor ng dati niyang demon. Naiinis na si Yuro dahil importanteng may malaman tungkol sa mga magulang. Lumapit ang ngipin ni Gabi at inilagay ang ulo ng lalaki at isang senyas lang ay patay na ito kaya pinagpapawisan ng lalaki. Inawat ni Asa si Gabi. Kaya tumigil naman itong pumasok sa loob para daw magpalat ng damit. Dahil makulit ay pinaliit ni Asa ang mga demon nito. At sinabing temporary lang na siya ang magiging master ng mga ito. Nagtanong si Yuro kung ganong sitwasyon yung sinabi ni Asa na experience sa kamay ng mga killers noon. Pero mas marami daw sa gabing iyon ang umatake. Saka nagpasalamat ang babae dahil naroon ang kuya nito. Nagkatitigan sila at nagtanong si Yuro kung ang mga killers din ba ang dahilan ng pagkawala ng isa niyang mata. Nagseryoso si Asa at sinabi ang totoo na minsan na siyang napatay ng mga killer mula sa village. Kaya nagulat ang di makapaniwalang bida. Naalala ni Yuro ang pagkakataon nang muntik na siyang mapatay ng isang assassin sa village. Sinaksak niya ang kalaban kasabay ng pagpapatama ng tatay niya dito ng palaso kaya nakaligtas ang batang bida. Saka din siya agad niyakap ng tatay. Natatakot si Yuro na hindi alam kung anong nangyayari. Kaya sinabi ng ama na hanggat nabubuhay siya ay hindi maiiwasan na mangyayari ulit ito sa hinaharap. Kinuha ng tatay ang armas at tinapon ang bangkay ng killer. Saka muling pinalakas ang loob ni Yuro at sinabing kailangan niyang maging mahinahon at pag-aralan palagi ang sitwasyon para makasurvive sa bingit ng kamatayan. Pagsapit ng gabi ay sinabi ng tatay na secret lang nila ito at huwag sasabihin sa iba. Pagbalik nila kinabukasan ay sinalubong sila ng mga villagers na nag-aalala daw sa dalawa. Nagtanong din ang village chief kung anong nangyari sa gabi na iyon. Nakita nila ang dugo sa damit ni Yuro at nagdahilan ng dalawa na dugo ito ng hayop na nahunting nila. Saka pinuntahan ng mag-ama ang nakakulong na si Asa. Kunwari masaya ang dalawa kahit may nangyari na masama. Habang nagkukwentuhan ang magkapatid ay may ibinulong ang ama sa ina na ikinabahala ng babae. Pagkatapos daw noon ay umalis ang mga magulang nila sa village at inakala ni Yuro na ang tunay na kapatid ang kasama doon pero hindi pala. 10 taon daw itong nangyari kaya ganun din katagal na niloloko ng mga villagers si Yuro dahil scammers pala ang mga ito. Balik sa kwento ni Asa ay napatay na siyang minsan ng isang assassin mula sa village. Nang mawala ang kanilang ina at ama ay nahuli ng mga assassin si Asa at pinatay siya. Pero nakuha niya ang power na break. Kapangyarihan daw ito ng demon na nasa realm sa pagitan ng mga buhay at patay. Nakita niya ang demon sa daan na binati pa siya. Inakala ng babae na nasa impyerno na siya. Ngunit ipinaliwanag ng demon na iyon ang boundary ng mga buhay at patay. May kinuhang libro ang demon at sinabi sa babae ang pangalan ng lugar sa wikang Japanese. Naalala ni Asa ang sinabi ng ama na silang magkapatid ay magkakaroon ng power ng mga demon. Sinabi ng demon na may dalawang choice ang mga nakakapunta doon. Ang una ay tuluyan ng mamatay. Ang pangalawa ay tanggapin ng demon at ng power nito at bumalik sa mundo. Sinabi ng demon na magagamit ang power sa kahit anong gusto kahit papaluin ang mga hindi nagla-like ng ating video. Pwede pa siyang maging hero kung gusto. Subalit kapalit nito na hindi siya magiging masaya dahil papaligiran siya ng mga tao na gusto siyang gamitin. Feeling ni Asa na nagsimula na ang kanyang kalbaryo simula nang mawala ang ina at ama. Nagtanong siya kung patay na ang kanyang kapatid. Kaya sinabi ni Break na dadaan ito kay Seal kapag namatay tulad ng nangyayari sa kanya ngayon. Nag-aalala si Asa kay Yuro na balak balikan sa village kaya tinanggap niya ang demon. Sa interrogation room ay nagkakasagutan ng mga killer kung si Asa ba talaga ang kaharap. Kaya hindi nila namalayan ng makalaya ang babae mula sa pagkakatali gamit ang power. Saka din pinatay ni Asa ang dalawang mahina. Naramdaman ni Gabriel si Asa at kaagad nilang pinuntahan ni Gabi. Pinasok nila ang kwarto at nakita si Asa nakaharap ang dalawang bangkay ng mga kalaban. Sinabi ng nag-aalala na Gabi na ipaubaya lang sa kanila ang pagpatay. Pero sinabi ni Asa na mula ngayon ay kasama na siya sa mga handang pumatay ng nagbabalak ng masama sa kanila. Saka din sinabi sa kuya na nagbago na ang dating umaasa na Asa sa nakakatandang kapatid. Pagbalik sa kwarto ay nakita ni Gabi ang mga curse object na pinamahayan ng mga demons. Saka din nila ito inilibing kalaunan.
Naglilinis ang mga wielders nang marinig nilang may tao sa labas. Ito pala si Ryo na sinabi kay Kalbo na naroon para sunduin si Yuru. Kaya agad nila itong itinawag kay Jin, na sinabi naman kay Yuru. Naalala ng bida si Ryo at naisip na oras na siguro para mapagharap sila at mapagtanungan pareho. Dumating naman si Asuma na nagtanong kung bakit daw sira-sira ang mansion. Kaya sinabi ni Jin na may umatake ng mga demon wielders kaya sila napalaban. Pero nagtanong si Jin dahil malakas naman ang tenga ni Asuma subalit hindi ito narinig. May dumating din na matabang si Haguro na nagulat nang marinig na may pag-atake ng mga monsters. Pero masaya siya nang makitang ligtas si Asa. Saka excited sanang makilala si Yuru. Pero natakot nang makita ang dalawang demon na magkapatid na parang MMA fighter kung makatitig. Kalaunan pa ay dumating ang sasakyan ng kanilang boss na Kalbo at lumabas nga ito. Pero kasama din niyang lumabas si Ryo na ipinagtaka ni Jin. Nagpakilala si Ryo na sinabi ng Kalbo na isinakay sa daan. Saka binati din ni Gonzo ang bago sa paningin na Yuru. Sa isip ni Jin ay ngayon lang nakita si Ryo na kasapi ng grupo na mailap sa kanila at nagtataka siya kung anong ginagawa doon. Nagtanong si Wright kay Yuru kung magkasama sina Jin at Ryo. Pero sinabi ng bida na ramdam niyang nais patayin ni Jin at Gonzo si Ryo pero nagtitimpi lang ang mga ito. Nagtanong si Yuru kay Ryo at sa dalawang demons nito kung bakit hindi sinabi sa kanya na makukuha ang power kapag namatay siya. Kaya sumagot si Ryo na mabait na bata si Yuru at hindi alam ang nangyari sa kambal sa village 400 years ago. Sinabi ni na right at left na hindi na bumalik mula sa pagkamatay ang isa sa mga kambal kaya ayaw nilang isugal ang buhay ni Yuru. Kaya nagulat ang mga nakarinig. Sinabi ng boss na Kalbo na kumain muna sila habang nag-uusap. Saka din inutusan ng mga tauhan na maghanda ng pagkain. Kaya nagpasalamat si Ryo at masaya naman si Asa dahil makakasama sa pagkain ng kuya. Kung gusto mong tuluyan ng video ay mag-like ka lang mga lods at mag-comment ng gusto namin ng katuloy. Kapag naka 1,000 likes na tayo ay go signal na iyon na dapat nating tapusin ang anime na ito.